Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isa na namang kasong nangyari sa Busan sa South Korea na puno ng misteryo, pang-aabuso at mga tanong na hanggang ngayon ay mahirap pa rin sagutin. Ito ang kwento ni Lee Min-jong, isang 24 anyos na masayahin, masipag at puno ng pangarap na dalaga pero maagang nagtapos ang kanyang buhay dahil sa isang trahedyang puno ng misteryo, kasinungalingan at kababalaghan. Sa videong ito, babalikan natin ang buong pangyayari kung paano nagsimula ang lahat, paano nauwi sa matinding pananakit, bakit nabigo ang paulit-ulit na paghingi ni Min-jong ng tulong sa mga otoridad at paano umabot sa trahedyang bumalot sa madaling araw na iyon. At bago natin simulan ang pagtalakay dito ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Bandang 2:13 AM ng Hulyo 1 taong 2024, isang nakakabiglang ingay ang yumanig sa tahimik na gabi sa isang high-rise apartment sa Busanjin District. Isang 24 anyos na babae ang nahulog mula sa kanyang bintana sa kanyang mismong sariling apartment. 10 minuto pagkatapos ng insidente, tumawag naman sa pulisya si Kim Da-won, ang kasintahan ng biktima, para i-report ang pangyayari. Pagkatanggap ng ulat ng mga pulis ay agad silang nagtungo sa lugar na itinuro ng tumawag. Dahil madaling araw iyon, bakante ang mga kalye at iisa lamang ang saksi sa pangyayari. Agad namang inulunsad ang investigasyon ng pulisya at kinilala ng tumawag ang biktima bilang si Lee Min-jong na kanyang kasintahan. Nahulog daw ito mula sa gusali at agad siyang dinala sa ospital, ngunit sa kasamaang palad, hindi na siya nabuhay pa. Ayon kay Kim, bago nangyari ang insidente ay nag-away sila ng kanyang kasintahan na si Min-jong dahil daw sa maliit na bagay. Sa galit ay umalis daw ito, ngunit sa hindi inaasahan, habang pababa daw ito sa hagdan ay nakarinig daw ito ng tunog ng mabigat na bagay na tumama sa sahig. Nang lumingon daw siya ay natuklasan niyang iyon pala ay ang kanyang kasintahan na si Min-jong. Si Lee Min-jong, 24 anyos, ay kilala ng lahat sa paligid nila bilang masayahin at puno ng sigla. Kakakuha lang niya ng magandang balita tungkol sa pagkakapasa niya ng student visa para makapag-aral sa Australia at nakatakdasan ng umalis sa May ng susunod na taon. Sa tuwing ikukwento niya ang kanyang mga plano, kumikislap ang mga mata ni Min-jong sa pananabik at pag-asa para sa bagong buhay doon. Kaya naman, maraming tao ang nagtaka kung bakit ang isang taong ganito kapositibo ay biglang gagawa ng ganoong desisyon. Ang unang detalye na nagpahina sa pahayag ni Kim ay nanggaling sa mga nakakakilala sa kanila. Sinabi nila sa pulisya ang isang mahalagang impormasyon. Matagal nang hiwalay sina Min-jong at Kim. Dahil dito, agad na nagkaroon ng malalaking tanong ang mga investigador tungkol sa motibo at katotohanan sa kwento ni Kim. Dahil sa komplikasyon ng kaso, nagdesisyon ang pulis na kunin ang security camera footage sa paligid. Ang nakita nila ay tuluyang nagpabago sa unang bersyon ng pangyayari. Kahit malayo ang pwesto ng kamera at hindi ganap na malinaw ang kuha, kitang-kita pa rin ng mga investigador ang dalawang tao sa loob ng malaking bintana ng apartment. Ipinakita ng footage na bago nangyari ang trahedya, hindi mag-isa si Min-jong. May kasama siyang lalaking may pangangatawan na halos kapareho ni Kim. Mukhang mainit ang usapan nila base sa kilos at galaw ng kanilang katawan. Pero ang pinakamalaking tanong ay nasa misteryosong agwat ng oras. Na-record ng kamera ang pagbagsak ni Min-jong alas 2:13 pero ang tawag ni Kim sa pulis ay 2:23 AM, 10 minutong agwat na hindi niya maipaliwanag. Dahil sa ebidensyang hindi matakasan, napilitan si Kim na baguhin ang kanyang pahayag. Inamin niyang nasa tabi niya si Min-jong nang mangyari ang pagbagsak pero iginiit niyang aksidente lang daw ito habang nag-uusap sila. Ang biglaang pagbabagong ito ay lalo pang nagdulot ng pagdududa sa publiko. Nang lumabas ang mga detalyeng ito, nagsimulang mag-ingay ang opinyon ng mga tao, puno ng tanong tungkol sa pagkamatay ng dalagang si Min-jong. Para lubos na maintindihan kung paano nauwi sa trahedya ang lahat, kailangan nating bumalik 9 na buwan ang nakalipas noong nagsimula ang lahat. Noong Marso taong 2023, malamig pa rin ang Busan dahil huling yugto iyon ng taglamig. Sa panahong iyon, nagbukas ng panibagong yugto ang buhay ni Min-jong nang ipagmalaki niya sa lahat ang bago niyang boyfriend, si Kim Da-won, isang 24 anyos na lalaki. Bagamat isang taon lang ang tanda ni Kim kay Min-jong,
mukha siyang mas mature at kaakit-akit. Ang unang naglapit sa kanilang dalawa ay ang mahabang usapan tungkol sa mga bagay na pareho nilang gusto, na parang matagal na silang magkakilala. Dahil sa malambot at palakaibigang ugali ni Minjong, madali siyang nagugustuhan ng lahat. Kaya nang malaman ng mga tao na may boyfriend na siya, lahat natuwa para sa kanya. Walang sino man ang mag-aakala na ang relasyong nagsimula sa tamis ay magiging simula ng sunod-sunod na nakakatakot na araw na darating. Pero ang matamis na maskarang iyon ay hindi magtatagal. Habang lalo silang nagiging malapit, unti-unting lumabas ang tunay na pagkatao ni Kim. Isang taong may matinding pangangailangan na kontrolin ang lahat at sobra ang pagsiselos nito. Ang akala ni Minjong ay pag-aalaga, pero kalaunan ay naging mga tanikala na unti-unting sumakal sa buhay niya. Kailangang iulat niya ang bawat detalye ng araw niya at kailangan pang magpaalam bago gawin ang kahit na ano. Mula sa pag-check ng mga bank transaction hanggang sa araw-araw na video call para suriin ang mga damit niya, pati pag-video sa buong bahay para patunayang wala siyang ibang kasama. Sa tuwing lalabas siya para makipagkita sa kaibigan o mamili, kailangan niyang magpadala ng mga litrato bilang ebidensya na para bang hindi niya ito pinagkakatiwalaan. Pati resibo ng kanyang mga pinamili ay pinipicturan at sinesend rin niya dito. Hindi lang iyon, dahil kahit tirik ang araw at sobrang init, pinapasuot ni Kim si Minjong ng mahabang damit para takpan ang mga marka sa katawan niya. Kapag naman hindi niya sinunod ito ay malala ang nagiging kapalit. Ang pinakamatindi ay nung kunin ni Kim ang mga social media account niya. Ginagamit niya ang pagkakakilanlan ni Minjong para magpadala ng mga bastos na mensahe sa mga kaibigan, dahilan para unti-unti siyang mahiwalay sa lahat. Sa mga gabing hindi siya makatulog, iniisip lagi ni Minjong kung paano makakalaya sa nakakalaso na relasyon na ito. Pero sa tuwing binabanggit niya ang tungkol sa paghihiwalay, bigla raw nagwawala si Kim at nagdurusa siya hindi lang sa isip kundi pati sa katawan. Ang takot na nararamdaman niya ay unti-unting kumitil sa lakas niyang lumaya at napalitan iyon ng pagnanais na humingi na ng tulong sa batas. Noong Setyembre taong 2023, tinipon na ni Minjong ang lakas ng loob para lumapit sa himpilan ng pulis at isumbong ang lahat ng pinagdadaanan niya. At nang malaman iyon ni Kim, ang naging reaksyon niya ay dalawang salita lang ang akma: mayabang at mapanlait. Wala siyang kahit kaunting takot o pagsisisi. Ipinagyabang pa niya ang koneksyon ng kanyang pamilya. Sinabi niyang ang kanyang ama ay abogado at ang tito naman niya ay pulis. Para kay Kim, sapat na ang mga relasyong iyon para protektahan siya sa anumang problema. Tumanggi pa siyang makipagtulungan sa investigasyon. Dahil sa kayabangan niya at sa mga banta, lalo lang natakot si Minjong. Sa huli, napilitan siyang bawiin ang reklamo at nagtapos ang investigasyon ng walang nangyari. Pero imbis na magsisi si Kim, lalo pa siyang naging mas malala. Matapos mag-usap sila ng pamilya noong Oktubre ng taong iyon, muli na namang tinipon ni Minjong ang lakas ng loob para magsumbong sa pulis. Pero matapos suriin ang sitwasyon, sinabi ng pulis na kailangang parehong naroon si Minjong at Kim para sa isang mediation. Dahil sa takot na nararamdaman niya, lalo siyang nanghina at napilitang bawiin na naman ang reklamo. Patuloy na sinubukan ni Minjong na makalayo sa mabigat na anino ni Kim at umaasang makabalik sa normal na pamumuhay. Pero hindi humupa ang pagnanais ni Kim na kontrolin siya. Sa halip, naging mas matindi pa ito. Sa tuwing may kausap o nakakausap si Minjong, agad itong nagiging mitya ng galit ni Kim. Isang araw ng Disyembre, nang si Minjong ay simpleng nakipagkita lamang para uminom kasama ang isang malapit na kaibigan, nalaman ito ni Kim at tuluyan itong nagwala. Sunod-sunod ang mga tawag at tila alo ng dagsa ng mga mensahe. Puno ito ng mga tanong at nakakatakot na pagbabanta. Sa matinding takot at pagkapagod, muling iminungkahi ni Minjong na maghiwalay na sila. Agad namang nagtungo si Kim sa pintuan ni Minjong at kumatok ng buong pagkasabik at pagkabaliw. Bumulabog ang malakas na ingay sa tahimik na kapitbahayan ng gabing iyon. Dahil sa sitwasyong mahirap at sa pag-aalalang maistorbo ang mga kapitbahay, napilitan si Minjong na buksan ang pinto at papasukin si Kim. Umaasang tatahimik din ito, ngunit sa loob ng maliit na kanyang apartment, tuluyan nang nawala sa kontrol si Kim. Sumabog ang kanyang galit sa mapanirang mga kilos. Nagliparan ang mga gamit at ang tahimik na tahanan ni Minjong ay naging parang isang larangan ng digmaan. Mas malala pa ay sinaktan pa siya mismo ni Kim. Lumakas ng lumakas ang sigawan at away hanggang alauna ng madaling araw, kaya't napilitang tumawag ng pulis ang mga kapitbahay. Si Minjong na likas na mahinahon ay ayaw nang palakin pa ang pangyayari. Pagsapit ng mga pulis, pinaalis lamang si
Kim sa apartment. Ngunit hindi inaasahan ni Minjong o maging ng mga pulis ang nakakatakot na pagiging matigas na ulo ni Kim. Hindi pala talaga siya umalis. Tahimik siyang bumalik at nagsimulang magbantay sa loob. Mula hating gabi hanggang alas 3 ng hapon kinabukasan, 13 oras na parang bangungot. Nanatili siya roon na tila isang multong ayaw umalis. Tuloy-tuloy ang mga katok at walang tigil ang doorbell. Daan-daan ding mensahe ang natatanggap ni Minjong mula kay Kim na iisa lamang ang hinihingi. Ito ay ang makipagkita ito sa kanya. Nang iniulat ng media ito, agad na sumiklab ang galit ng publiko. Maraming hindi makapaniwala na may taong maaaring umabot sa ganoong kalampasan. Sa huli, inihayag ni Minjong na hiwalay na talaga sila at sa pagkakataong ito, determinado na itong panindigan iyon. Sa mga usapan niya kasama ang mga kaibigan, bumalik na muli ang kanyang maliwanag ng ngiti habang maluwag siyang bumubuntong hininga. Sa wakas ay tapos na. Mas lalo pang nabuo ang kanyang tuwa nang makatanggap siya ng magandang balita. Sa wakas ay naaprubahan na ang kanyang aplikasyon upang mag-aral sa Australia. Sa harap niya ay isang panibagong kinabukasan na malayo sa bangungot na matagal nang gumugupo sa kanya. Ngunit ang akala ni Minjong na natapos na ang lahat ay simula lamang pala ng mas matinding psikolohikal na pananakot. Sa baluktot na pananaw ni Kim, walang saysay ang paghihiwalay. Itinuturing pa rin niyang kasintahan niya si Minjong at naniniwala itong nasa isang relasyon pa lang sila. Hindi lang niya ipinagpatuloy ang pamimilit na magkita sila, nagsimula rin siyang magpadala ng mga mensaheng parang huling habilin sa kanilang magkakakilalang kaibigan. Ito ay nagsasabing gagawa daw siya ng matinding hakbang sa bahay ni Minjong. Hindi lamang si Minjong ang nababahala kundi pati ang mga taong nakapaligid sa kanya. Mula noon, naging puno ng pag-iingat ang bawat araw ni Minjong. Tuwing umuwi siya, kailangan niyang may kasamang maghahatid hanggang sa pinto upang tiyaking hindi nagtatago si Kim sa paligid. Noong Enero 7, 2024, 9 na araw matapos ang hiwalayan, nagpasya si Minjong na bigyan ang sarili ng isang bihirang gabi ng pagpapahinga. Kasama ang isang lalaking kaibigan, pumunta siya sa isang virtual baseball store bandang hating gabi. Sa komportableng lugar na may mga projection screen at modernong kagamitan, nag-enjoy sila sa simpleng kasiyahan ng laro. Mahalagang sandali iyon kung saan pansamantala niyang nakalimutan ang bangungot na dulot ng kanyang ex. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaang iyon. Habang abala sila sa laro, biglang bumukas ng marahas ang pinto. Dumating si Kim na parang bagyo at galit na galit ang mukha. Agad na nagtapon ng matitinding tanong na bumasag sa masayang ambience. Nagulat si Minjong at naging mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya lubos maisip kung paano nalaman ni Kim ang kanyang kinaroroonan. Sa gitna ng gulo, napilitan siyang tumayo at lumabas kasama si Kim para mag-usap ng pribado at umaasang maiwasan ang mas nakakailang na eksena sa harap ng kaibigan niya. Ang pag-uusap nila sa labas ay tumagal ng ilang minuto pero walang sino man ang nakakaalam kung ano talaga ang sinabi nila sa isa't isa. Ang tanging malinaw ay nang bumalik si Minjong para siyang taong nawala ang kaluluwa. Ayon sa lalaking kaibigan sa mga sumunod na panayam, maputla ang mukha ni Minjong noon at wala ang tingin niya na parang may nakita siyang napakasamang bagay. Halatang malalim at nakakatakot ang naging epekto ng kanilang pag-uusap. Alas 2 na nang nagpasya ang kaibigan na ihatid na si Minjong pauwi. Ibinaba niya ito sa tapat ng building, kumaway pa at naghintay hanggang makita niyang nakapasok si Minjong sa loob bago siya umalis ng kampante. Walang nakaisip na iyon na pala ang huling beses na magkikita sila. Pagbukas ni Minjong ng pinto, ang pinakakinatatakutan niyang mangyari ay naroon na. Si Kim ay naghihintay na naman. Nagtago siya sa kadiliman ng loob ng bahay at matyagang naghintay hanggang sa pag-uwi ni Minjong. At ang mga sumunod na nangyari ay ang trahedyang ikinuwento natin sa simula. Mas lalo pang nagngit-ngit ang publiko nang malaman ang mga sumunod na kaganapan. Dahil kulang ang ebidensyang legal para direktang idiin si Kim sa pagkamatay ni Minjong, malahil siyang nakakagalaw habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang mas nakakagalit pa ay parang wala man lang pakialam si Kim. Wala siyang ipinadalang kahit isang mensahe ng paghingi ng tawad sa pamilya, ni hindi rin siya nagpakita sa libing ni Minjong. Hindi naman matanggap ng pamilya ni Minjong ang ganitong lamig at kawalan ng malasakit nito.
Naniniwala silang hindi dapat makalusot si Kim sa pananagutan sa pagkamatay ng kanilang anak. Dahil dito, paulit-ulit silang humingi sa pulis ng kumilos ng mas madali at mas matapang. Pero matapos ang proseso ng investigasyon, tinanggap ng mga otoridad ang bahagi ng pahayag ni Kim at idineklarang isa lamang itong hindi sinasadyang suicide. Mabilis ding isinara ang kaso at habang nalulunod sa sakit at desperasyon ang pamilya ni Minjong, kabaligtaran naman ang buhay ni Kim. Aktibo ito sa social media na parang walang nangyari at madalas pang mag-post ng masasayang larawan ng araw-araw niya. Ang pagkakaibang ito ay lalo lang nagdagdag ng bigat sa puso ng mga nagmamahal kay Minjong. Hindi na kayang manahimik ng pamilya sa ganitong kawalan ng hustisya. Kaya 2 linggo matapos ang trahedya noong January 2024, nagpa siya ang tiyahin ni Minjong na magsalita. Nagpost siya ng mahabang artikulo sa isang Korean forum at humihiling na muling imbestigahan ang kaso at nananawagan ng tulong mula sa media. Ito ang huling pag-asa ng pamilya, ang gisingin ng opinyon ng publiko para ipaglaban ang hustisya para sa batang babaeng hindi dapat nagwakas ng ganoon ang buhay. Sa emosyonal na post na iyon, inilantad ng tiyahin ni Minjong ang buong malupit na katotohanan tungkol sa pinagdaanan ng kanyang pamangkin. Isa-isa niyang ibinunyag ang pisikal na pananakit, iligal na pagpasok ni Kim sa bahay ni Minjong, pati ang walang tigil na pagsubaybay at pangingialam nito sa buhay ng dalaga. Ang pinaka nakakakilabot ay may mga salita at kilos si Kim na malinaw na tila nagtutulak kay Minjong na saktan ang kanyang sarili. Isang hayagang anyo ng mental na pagmamanipula. Noong Agosto taong 2023 nang pumanaw ang lolo ni Minjong na pinakamamahal niya, hindi siya nakadalo sa mismong araw ng libing at pinayagan lang siyang makapunta kinabukasan. Napansin din ng tiyahin ni Minjong na balot ng benda ang kanyang kamay na halatang may pinsalang nangyari sa kanya. Mas masakit pa ay pagdating ni Minjong sa punerarya, hindi muna siya nagbigay galang sa loob ng lolo niya. Ang una niyang ginawa ay magpicture para ipadala kay Kim bilang patunay kung nasaan siya. Ibinahagi rin ng tiyahin ang ilan sa text messages ni Minjong at Kim, mga mensaheng puno ng pag-iinsulto at paghihiya mula kay Kim. Maliwanag na ipinakita ng mga mensaheng iyon kung gaano kalupit ang pagtrato niya kay Minjong. Tinukoy din ng tiyahin ang mga malinaw na kabalintunaan sa pahayag ni Kim, mula sa paunang sabi niyang wala siya sa lugar hanggang sa huli ay umaming nandoon siya pero hindi maipaliwanag ang 10 minutong pagitan bago siya tumawag sa pulis. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa isang malinaw na konklusyon. Hindi ito basta simpleng aksidente lamang. At ang nagpasiklab pa ng galit ng tiyahin ay ang tila walang epekto kay Kim ang lahat ng ito, pati sa kapatid niyang aktres. Patuloy itong lumalabas sa TV, nakangiti at ipinagpapatuloy ang matagumpay na karir na para bang walang nangyari. Para sa pamilyang halos nalunod sa paghihinagpis, ang makita ang mukha niya sa telebisyon ay parang kutsilyong paulit-ulit na humihiwa sa sugat na hindi pa naghihilom. Isang araw-araw na paalala ng kawalan ng hustisya. Nagtapos ang post sa pinakamabigat na bahagi ng ikinwento ng tiyahin ang huling tawag nila ni Minjong. Hindi raw niya makakalimutan ang boses ni Minjong sa panahong iyon. Masaya, magaan, puno ito ng pag-asa. Ikinwento ni Minjong na tuluyan na silang naghiwalay ni Kim at sobrang excited nito sa kanyang pag-aaral sa Australia. Para kay Minjong, ang kinabukasang naghihintay sa kanya ay parang isang napakagandang larawang puno ng kulay, pag-asa at bagong simula. Pero hindi nagtagal, ang dalaga na nasa rurok ng pangarap ay bigla na lang na maalam sa napakahiwagang sitwasyon. Iniwan ang kanyang pamilya sa matinding kirot at napakaraming tanong na walang sagot. Mabilis na kumalat ang post online at nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa publiko. Natuklasan ng mga netizen ang tungkol sa kapatid ni Kim, isang aktres na bagamat hindi sobrang sikat ay lumabas sa maraming paboritong drama sa telebisyon. Dito nagsimulang magkawatak-watak ang opinyon ng mga tao online. May mga nagsabing hindi dapat idamay ang pamilya ni Kim sa ginawa niya, pero ang kabilang panig ay mariing kumundena sa malamig na asal ni Kim, walang pagsisisi, walang paghingi ng tawad, at walang kahit anong pakikiramay sa pamilya ng biktima. Isang kilalang TV program naman sa Korea ang hindi na nakatiis sa kasong ito. Nag-imbita sila ng mga eksperto para suriin ang buong insidente at isa lang ang matindi nilang naging konklusyon.
Hindi pwedeng takasan ni Kim ang pananagutan sa nangyari kay Minjong. Para sa kanila, kung hindi siya naroon sa oras na iyon, pwedeng hindi nangyari ang trahedyang ito. Sa mas malalim na pagtingin, sinabi ng mga eksperto na hindi ito basta hindi inaasahang insidente lamang. Ito ay resulta ng matagal na siklo ng mental at pisikal na pananakit. Ang walang tigil na pagstalk, paghabol at pananakit ni Kim ang naglatag ng mga dahilan na humantong sa trahedyang ito. Ayon sa pamilya, ang kwintas ni Minjong ay hindi basta nabasag dahil sa aksidente. Naniniwala silang may naganap na marahas na pagtutulakan bago siya nahulog at sa gitna ng komosyon, napigtas ang kwintas dahil sa malakas na baghatak. Kung totoo ito, malinaw na ebidensya sana ito na may nangyaring pananakit bago siya bumagsak. Pero iba ang paliwanag ng pulisya tungkol sa detalye ng kwintas. Sabi nila, dahil sa bilis at lakas ng pagbagsak mula sa mataas na lugar, napakalaki ng porsyento, mahigit 90% daw na mababasag talaga ang kwintas. Para sa kanila, normal lang ang pagkakapigtas nito at hindi pwedeng gamiting patunay ng karahasan. Hindi kontento ang TV program sa mabilis na sagot na iyon, kaya kumuha sila ng independent expert. Pinag-aralan ng mga eksperto sa mental at physics ang kwintas at ang resulta ay nakakagulat. May dalawang magkaibang puwersa ang dahilan ng pagkakapigtas at ayon sa pagsusuri, mas tugma ito sa pagkakahatak o pagkakasalpok mula sa labas at hindi ito dahil sa impact ng pagkahulog. Dahil determinado silang mahanap ang katotohanan, paulit-ulit nilang sinubukang direktang makontak si Kim para marinig ang kanyang bersyon. Pero parang naglaho ito. Walang tawag na sinagot at sa huli, napilitan silang idaan ito sa abogado niya. Ayon naman sa kanyang abogado, totoo raw na nag-away sina Kim at Minjong noong gabing iyon pero iginiit niyang wala itong direktang kinalaman sa pagkahulog ng dalaga. Nagbigay pa siya ng isang detalye na kunwari magpapabango kay Kim. Noong isang away daw nila dati, umakyat daw si Minjong sa bintana at inilabas ang isang paa. Hinila raw siya ni Kim pabalik para pigilan at sa ganoong pangyayari raw ay nagkaroon ng marka sa binti niya. Dagdag pa ng kanyang abogado ay iyon daw ang maling inakala ng iba na ebidensya ng kanyang pananakit. Nagbigay din siya ng legal na argumento na ang mga ginawa ni Kim ay mahirap daw ikategorya bilang stalking o harassment sa legal na kahulugan. Para sa kanya, kahit may ilang kilo si Kim na ayaw ni Minjong, maituturing lang daw iyon bilang normal na pagtatalo ng magkasintahan at hindi iyon krimen. Ayon sa pananaw na ito, hindi raw sapat ang bigat ng sitwasyon para maituring na stalking at harassment sa legal na kahulugan. Sa programa, nagbigay ng emosyonal na panayam ang pamilya ni Minjong. Hindi nila tinago ang galit nila sa pagiging sobrang pasibo ng pulisya. Binanggit nila ang isang masakit na katotohanan. Bago mangyari ang trahedya, sinabi nilang 3 beses nang nag-report sa pulis si Minjong at pati ang mga kapitbahay. Halos buwan-buwan may ulat na isinusumite na nagpapakitang lumalala at tuloy-tuloy ang sitwasyon, pero sa buong proseso, wala ni isang mabisang proteksyon ang ibinigay ang pulisya kay Minjong. Ipinahayag ng pamilya ang matibay nilang paniniwala na kung kinilala lang ng mga otoridad ang antas ng panganib noong panahong iyon at kumilos ng matatag para protektahan siya, pwede sanang naiwasan ang trahedyang ito. Ang kakulangan ng aksyo at epektibong pag-intervene ay naging isa pang dahilan kung bakit nauwi sa ganitong masakit na resulta. Sa harap ng mga batikos, nagbigay ng paliwanag ang pulisya tungkol sa proseso nila. Iginigiit nila na sa lahat ng kaso, inuuna nila ang kagustuhan ng nagrereklamo. Sa unang ulat daw ay si Minjong mismo ang nagsabing ayaw na niyang ituloy ang reklamo. Sa pangalawang ulat naman, nang kailanganin ng pulisya na parehong pumunta sina Minjong at Kim sa istasyon para sa investigasyon, tumanggi si Minjong. Ayaw na raw niyang magkaroon ng kahit anong kaugnayan kay Kim kaya binawi niya ang reklamo. Mula sa pananaw ng legal na proseso, sinabi ng pulisya na dahil sa paulit-ulit na ulat pero hindi malinaw na posisyon ng biktima, hindi raw sapat ang legal na basehan para formal nilang aksyonan ang kaso. Sa ganitong sitwasyon, wala rin raw silang kapangyarihang magpatupad ng sapilitang hakbang kung ayaw ng mismong nagrereklamo. Mabilis na tinira ng mga legal expert ang paliwanag na ito. Ayon sa kanila, kapag may kinasasangkutang domestic violence o panganib sa kaligtasan ng isang tao, hindi pwedeng puro hintay lang ang mga otoridad sa sasabihin ng biktima. Responsibilidad daw nilang alamin ang antas ng panganib at magbigay ng proteksyon kahit na ang biktima ay natatakot ng magpatuloy sa pagre-report. Para sa kanila, ang naging paraan ng pulisya ay parang ginawang preso si Minjong ng sarili niyang takot.
Ang nangyari kay Min Jong ay hindi lang bunga ng malupit na kilos ni Kim, kundi pati ng kakulangan sa agarang pagkilos at epektibong pagpapatupad ng batas. Pagkatapos ipalabas ang programa, bumuhos naman ang galit ng publiko. Mula sa pagiging malayang tao, naging sentro si Kim ng matinding puot at pagkondena ng buong lipunan. Mas nakakabahala pa nang magsimulang hukayin ng publiko ang nakaraan niya at unti-unting lumabas ang madidilim nitong sikreto. Ang nakakagulat na katotohanan ay noong taong 2019, 5 taon bago nangyari ang insidente kay Min Jong, siya ay napatawan ng multa dahil sa sinadyang pagkalat ng pribadong video ng isang ex-girlfriend niya online. Ipinapakita nitong matagal na palang may pattern si Kim ng pagkontrol at paghihiginti sa mga naging girlfriend nito at ginagawa silang biktima ng sarili niyang sakit sa pag-uugali. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko, napilitan ang pulisya na kumilos. Nagpasya silang muling buksan ang investigasyon ng mas seryoso. Pagkatapos makakalat ng sapat na ebidensya tungkol sa stalking, harassment at pagbabanta ni Kim, naglabas ang prosecutor ng arrest warrant dahil sa mabigat na kriminal na sitwasyon at posibilidad na tumakas siya. Noong Marso taong 2024 naman, 3 buwan matapos ang pagkamatay ni Min Jong, sa wakas ay inaresto at ikinulong si Kim. Napagpasya ng prosecutors na ang ginawa ni Kim ay hindi hiwa-hiwalay na insidente, kundi tuloy-tuloy at sistematikong mga paglabag. Binanggit pa nila na bago ang pagkamatay ni Min Jong, sobrang tindi na ng kontrol ni Kim sa kanya, isang klase ng kontrol na malinaw na hindi na normal. Ang ganitong klaseng kontrol ang direktang nagtulak sa trahedya, partikular na tinukoy ng prosecutors na si Kim ay may paulit-ulit na paglabag na may kasamang mga marahas na gawa laban sa kababaihan na nagpapakita ng panganib at mataas na posibilidad na maulit pa ang mga ito. Dahil dito, nagrekomenda sila ng 10 taong pagkakakulong. 4 naman na buwan matapos ang pagkamatay ni Min Jong, nagbukas ang opisyal na paglilitis sa Busan District Court. Hinarap ni Kim ang mga matitinding kaso, special threat, stalking at harassment at ang paninira ng ari-arian. Mabigat ang naging atmosfera sa courtroom nang humarap ang tiyahin ni Min Jong para tumistigo. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi na hanggang sa araw ng paglilitis, ni minsan ay wala silang natanggap na paghingi ng tawad mula kay Kim. Sa halip, mariin nitong itinanggi ang lahat at pilit na ginawang makatwiran ang mga ginawa niya. Ang ganitong ugali ay hindi lang kawalan ng pagsisisi, kundi mas lalo pang nagpabigat sa dinadala ng pamilya. Nagbigay din ng testimonya ang mga kaibigan ni Min Jong at lalong luminaw ang madilim na larawan ng kanilang naging relasyon. Isang malapit na kaibigan ang nagsabing madalas niyang makitang may pasa si Min Jong at higit pa rito, kahit sa simpleng paglabas kasama ang mga kaibigan ay hindi siya nakakatakas sa kontrol. Kailangan niyang bantayan ang phone niya, sumagot agad sa tawag o magpadala ng mensahe, parang palagi siyang nabubuhay sa takot sa magiging reaksyon ni Kim. Ang mga detaling ito ay malinaw na nagpapakita kung paano matagal nang kontrolado at inaabuso ni Kim si Min Jong. Nagpresenta naman ang abogado ng depensa ng kabaligtarang pananaw na sinasabing dahil sa masamang pag-uulat ng media, sobra at hindi patas na kritisismo ang dinanas ng akusado mula sa publiko. Ayon sa argumentong ito, lubos daw na nasira ang buhay ni Kim dahil sa mga bias na report. Sinubukan ding magtanim ng duda ang abogado tungkol sa direktang koneksyon ng mga ginawa ni Kim sa pagkamatay ni Min Jong. Ipinilit niyang kahit nangyari ang trahedya, wala raw legal na ebidensya na si Kim ang direktang dahilan ng nangyari. Isa sa pinaka-kontrobersyal na argumento ng depensa ay ang pagsisisi sa biktima. Ayon sa abogado, si Min Jong daw ay may pabago-bagong desisyon tungkol sa pakikipaghiwalay na minsan gusto niyang makipaghiwalay, minsan parang nagdadalawang isip daw ito. Dahil dito, sinasabi ng depensa na kahit matapos ang opisyal na hiwalayan, hindi raw malinaw ang pagtanggi ni Min Jong na hindi sinasadyang nagbigay ng pag-asa kay Kim at nauwi sa tuloy-tuloy na panggugulo. Tungkol naman sa insidente noong gabing iyon, sinabi ng abogado na hindi raw pumasok si Kim ng iligal, kundi may usapan daw sila noon ni Min Jong. Isang nakakabiglang pahayag na kabaligtaran ng alam ng pamilya at mga kaibigan ni Min Jong. Tungkol naman sa issue na wala siyang paghingi ng tawad, nagbigay naman ang abogado ni Kim ng komplikadong paliwanag. Sinabi nito na pinaaalalahanan si Kim ng pulis na huwag direktang makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima at dahil sa pressure ng media, natakot daw si Kim.
Pero ayon naman sa abogado, si Kim at ang kanyang ama ay nagpadala daw ng lihim na paumanhin sa pamamagitan ng abogado ng pamilya ni Minjong. Isa daw itong hindi direktang paraan ng paghingi nila ng tawad. Dahil dito, ipinagtanggol ng depensa ang pagbawas ng parusa kay Kim. Sinabi mismo ni Kim na sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, palagi niyang iisipin at aalalahanin ang lahat ng nagdusa daw dahil sa kanya. Binanggit din niya ang pagpapadala ng kanyang taus-pusong pakikiramay sa kaso ni Minjong, pero hindi pa rin niya maipahayag ang direktang paghingi ng tawad. Sa halip, yumuko siya sa hukom bilang paraan ng paghingi ng pasensya. Tinuturing ng hukom na hindi tama ang gawin ni Kim. Sa kasalukuyang lipunan, kung saan ang karahasan sa romantikong relasyon ay mas lalong kinokondena, mahalaga na magsilbing babala sa publiko ang parusa. Tungkol naman sa argumento ng depensa na hindi raw malinaw ang pagtatanggi ni Minjong, pinuna ito ng hukom. Malinaw na ayaw ni Minjong sa patuloy na panggugulo ni Kim, ngunit dahil sa kanyang mabait at palakaibigang personalidad, nagbigay daw ito ng maling senyales. Gayunpaman, sinabi rin ng hukom na bagamat si Kim ay palaging pinaghihinalaan ng may kinalaman sa pagkamatay ni Minjong at siniyasat sa maraming aspeto, mahirap pa rin patunayan ang direktang ugnayan sa pagitan nila. Dagdag pa rito, isinaalang-alang na si Kim ay nakapagbayad na ng piyansa sa korte at bilang bagong graduate na papasok sa lipunan, maingat na tinutukoy ng korte ang parusa base sa prinsipyo ng pananagutan. Pagkatapos naman ng 2 buwan ng tensyonadong paglilitis, sa isang araw ng tag-init noong taong 2024, ibinalita ng korte ang hatol. Si Kim ay napatunayang nagkasala sa maraming kaso at nahatulan ng 3 taon at 6 na buwan na pagkakakulong. Bukod dito, inatasan din siya ng korte na kompletuhin ang 40 na oras ng psychological treatment upang matulungan siyang itama ang maling pag-uugali, maiwasan ang maling paniniwala at hindi na maulit ang ganitong mga aksyon. Ngunit ang hatol na ito ay hindi nakapagpasaya sa sinuman. Labis na nadismaya ang pamilya ni Minjong sa parusang ibinigay sa kanya. Sa kanilang pahayag, ipinahayag nila ang pangamba na hindi tunay na kinilala ng korte ang bigat ng karahasan sa romantikong relasyong ginawa ni Kim. Ayon sa kanilang pananaw, ang ganitong magaan na parusa ay hindi makakagawa ng takot sa iba at maaaring hindi maiwasan ang katulad ng trahedya sa hinaharap. Ipinahayag din ng prosecutors ang kanilang hindi kasiyahan sa hatol at naniniwala silang hindi sapat ang parusa para ipakita ang bigat ng krimen. Nahati naman ang opinyon ng publiko sa maraming pananaw, ngunit ang karamihan ay pakiramdam nilang hindi pa rin na ipagkaloob ang tunay na hustisya kay Minjong. Nakakagulat din na si Kim mismo ay hindi tinanggap ang resulta. Naniniwala siya at ang kanyang abogado na masyadong mabigat at hindi daw patas ang 3 taon at 6 na buwan na hatol. Dahil dito, parehong nagdesisyon ang pamilya ng biktima at si Kim na mag-apela. 4 na buwan ang lumipas noong Nobyembre taong 2024, nagsimula ang appellate hearing sa Busan District Court. Sa pagkakataong ito, may ibang pananaw ang hukom sa kaso. Inamin nila na si Kim ay sumang-ayon sa karamihan ng krimen at higit sa lahat, bago pa man naganap ang appellate hearing, nagbigay siya ng kahilingan na magbayad ng compensation sa pamilya ni Minjong habang nagpapahayag ng paghingi ng tawad at pagsisisi. Itinuturing ng hukom ang mga hakbang na ito bilang positibong pagsisikap na bayaran ang pamilya ng biktima at ipakita ang taos-pusong pagsisisi. Batay sa mga ganitong factors, napagpasyahan ng appellate court na medyo mabigat ang orihinal na hatol. Bilang resulta naman ay binigyan si Kim ng karagdagang 4 na buwang bawas, kaya ang huling hatol sa kanya ay naging 3 taon at 2 buwan na lamang. Muli itong nagdulot ng malakas na reaksyon mula sa pamilya ni Minjong at sa publiko dahil pakiramdam nila ay mas lumayo pa ang hustisya. At dyan nagtatapos ang kaso na tinalakay natin ngayon. Isang kwento ng karahasan sa isang relasyon na hindi nagtapos sa kaaya-ayang resulta ng kaso. At gaya ng dati ay kung umabot ka sa dulo ng videong ito, i-comment mo naman ang iyong saloobin at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung hanggang saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.